Kung bago ka pa lang sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong content. Simulan na natin ang balitadyakan ngayon na. Ngayon din! Narito ang latest ratings mula sa AGB Nielsen kung saan malaki ang kalamangan ng It's Showtime sa GMA kumpara sa Itbulaga ng TV5. Ito ay dahil bukod sa sobrang lawak na reach ng GMA7 ay sabay-sabay din pinapalabas ang Showtime sa 4 na istasyon. Gayunpaman, kapansin-pansin na bahagyang dumadaos-dos pababa ang ratings na nakukuha ng It's Showtime sa paglipas ng mga araw. Magtuloy-tuloy kaya ang winning streak ng It's Showtime ngayong nasa GMA7 na ito. Bago tayo magsimula, nais kong i-share sa inyo ang picture na ito kung saan gumana na naman ang aking matabang utak at ginawa kong wig ang siwig. Tinawag ko itong siwig. Matindi ang init na nararanasan ng bansa ngayon dulot ng El Nino kaya patuloy na pinaaalalahanan namin ang lahat na manatili na lang muna sa bahay at ugaliing uminom ng maraming tubig. Sa katunayan, binago ng Itbulaga ang kanilang sugod bahay segment kung saan imbes na magpalaro sila sa labas ay pipili na lamang sila ng susugurin gamit ang kanilang bagong sugod bahay van kasama ang Jowa Pao. Pinatigil na rin pansamantala ang face-to-face classes dulot ng matinding init at binalik ang online learning. Stay safe mga kabalitadjakers at kadabarkads. Para sa ating unang headline, isang host nagsalita na tungkol sa matinding bangayan ng mga fans ng magkalabang noontime shows na Showtime at EB. Sa ex-post ni Teddy Corpus nitong Linggo 7 ng Abril, sinabi niya na sa halip naman ay mas mabuti raw na mag-focus na lang ang mga bashers TV na gusto nito. Yung pinag-aaway niyo kami, pero bakit di na lang tangkilikin parehas? Yes, may competition, minsan talo, minsan panalo. Parehong gumagawa at nagnanais mapasaya kayo, saad ni Teddy. Kung di ka masaya sa isa, edi dun ka sa kabila at wag ka na lang man-ira. Focus ka sa TV mo at wag sa TV ng kalaban mo. Umani ito ng papuri mula sa mga netizens mula sa iba't ibang social media platforms dahil sa pagiging neutral nito. Ang masasabi ko lang dyan ay dapat sabihin din niya yan sa mga ibang fans ng It's Showtime na samobra ang kay-abangan lalo na yung mga haters ng TVJ na tinatawag nating mga dating tape defenders na nakikimadlang people para lang makaganti sa TVJ sa ginawa nilang pagtalo sa tahanang pinasara. Matagal ko na rin gustong gumawa ng reaction video tungkol sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa umano'y emergency meeting daw ng TV5, MediaQuest at TVJ. Ayon sa isang write-up ng isang anti-TVJ vlogger, may emergency meeting daw ang TV5 at MediaQuest this coming Saturday ayon sa ating kapatid source. Not because of Showtime sa GMA but dahil sa negative earnings nila, 2 months na daw walang kinikita ang TV5 at MediaQuest sa Itbulaga. Hindi totoo yan. Dagdag pa umano ng source niya kuno, 75% daw ang production cost ng show pero 25% lang na ibabalik kung saan hahatiin pa ng TV5, 51%, at TVJ, 49% ang karampot na kita. Sabi pa, ayaw daw tanggapin ng TVJ ang 49% na hatian. Bukod kasi TF nila, maliit lang ang mapupuntang budget para sa show. Eto naman ang react ko dyan, kung totoong nalulugi ang Itbulaga, bakit dagsa pa rin ang advertisement at sponsorships ng programa? Bakit maraming advertisers pa rin ang patuloy na nagtitiwala sa longest-running noontime show ng bansa? At kung talagang walang pera ang Itbulaga, bakit pa sila namumudmud ng premyo? Ang totoo, kasalukuyan pinaghahandaan ngayon ng TVJ at MediaQuest ang napipintong paglipat ng Itbulaga sa Meralco Theater para sa nalalapit nilang 45th anniversary. So anong sinasabi niyong nalulugi kung lilipat sila ng mas malaking studio at napapabalita pang magdadagdag pa ng isa pang channel ang Itbulaga? Kung talagang nalulugi, bakit patuloy pa rin nila binibigyan ng katuparan ang kahilingan ng ating mga kababayan sa Dear Itbulaga? Budget din ang kailangan doon. Kaya mensahe ko lang kay Chaka Pusudos at sa iba pang mga vlogger dyang walang ibang gusto kundi siraan ang mga institusyon ng Philippine Television. Hinay-hinay sa pagpapakalat ng fake news baka yung page mo naman ang susunod na maliligwak at humimas ka ng rehas. Samantala, naging sentro din ng usapan ang bagong segment ng Itbulaga na That's My Boyfriend na kung saan finiflex ng mga participants ang kani-kanilang mga boyfriend at para malaman kung approve ito sa mga kamag-anak, kaibigan, at kadabarkads nila. Sari-sari ang reaksyon ng mga nakapanood nito.
Marami ang nakapagsabing ito ay may hawig sa segment ng It's Showtime na especially for you at tila nangungopya na daw ang Itbulaga ng segment. Nagkaroon din ng reaksyon ang dating tape defendog at fake news peddler na si Proc Noy tungkol sa sugod bahay van ng Itbulaga kung saan ginaya daw umano sa van ng G sa Gedli. Eto naman ang response ko dyan, matatandaan yung noong July 1, 2023 ay nauna nang ipakilala ang That's My Boyfriend kasama ang iba pang mga bagong segments ng Itbulaga. Naiiti pa noon, paglipat nila sa TV5. Take note, wala pang especially for you ang It's Showtime noong pinakilala ang That's My Boyfriend. Matatandaan ding noong 2010 pa lang ay may sugod bahay van na ang Itbulaga ng TVJ. Meron nga kaming nakitang video sa YouTube kung saan si Marian Rivera pa mismo ang nagdadrive ng van sa loob ng kalsada ng barangay. So ang tanong, sino ang tunay na nangungopya at sino ang tunay na gaya-gaya? You're nothing but a second-rate, trying hard, copycat. Para sa latest trending Dabarkads updates, please follow our Facebook page. Ito ang True Itbulaga Defenders Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming mga TVJ Defenders. Asahan niyong mas matibay pa ang ating samahan. Sa mga content creators na gustong maging part ng aming community, pwede kayong mag-email sa address na nakikita nyo sa inyong mga screen. Para sa may init na balitang Dabarkads para sa Dabarkads, mag-subscribe lang at like at i-share ang video na ito. Maraming salamat, hanggang sa susunod na video.